7:30 na at oras na ng biyaya. Amen. Hallelujah. Napakadakila ng Diyos. Isang minor technical problem na naman. Yan. Meron po huli tayo ng isang technical problem, pero ito po ay tulay nga na saglit lamang ay naibalik natin ang ating programa. At patuloy po tayong manalangin dyan. Tayo pong mga nanonood na sana magpatuloy itong ating programa for tonight. At binabati ko po yung mga nanonood din sa San Fernando, Pampanga, ang aking pong ina at ang aking mga pamangkin na nandiyan ngayon. Amen. So, kung nakikinig si Pastor Benji, patuloy kaming naghihintay ng pagtawag muli. At bagong lahat ay, nais kong pasalamatan yung ating mga televiewers ngayon sa oras na ito. Kahit po putol-putol yung ating broadcast, ay nandiyan po kayo, hindi kayo bumibitaw sa amin. Amen. Ayan, praise God. Amen. So babalik lang tayo sa kaninang talakayan natin, ano? Merong gustong idagdag itong ating panauhin na si Brother Rad. So paukol dito sa paano ba ang pagpili ng isang leader? Yan. Gaya nga ng nasabi ko kanina, nung nireject na ng Panginoon si Haring Saul, pinapunta niya si Samuel doon sa Bethlehem upang humanap ng kapalit ni King Saul. At unang nakita ni Samuel ay yung pinakamatandang anak ni Jesse, no? Na si Eliab. At agad-agad ang sabi niya ay marahil ito na ang pinili ng Diyos na magiging hari. Bagamat sinabihan ng Diyos si Samuel na ang tao ay tumitingin sa palabas ng kanyang, no? Subalit ng Diyos ay may ibang batayan, no? Ang puso ng tao. Yun kaya may naman natin sinasabi na kung gusto mong magkaroon ng magandang reputasyon, ito'y nasasaad ng iyong kabutihang loob, kagandahang loob, yung iyong mabuting ugali at katapatan. Kaya nasasabi ko yung mga, kasi kanina pa natin naririnig yung mga qualities ng isang tunay na leader, no? Yung maka-Diyos at may takot sa Diyos. Ano bang ibig sabihin mo? Ano ba yung mga katangiang may takot at may maka-Diyos, no? Ano ba yung mga katangian na yun? Of course, makikita natin yan sa banal na kasulatan. Kanina ay nabanggit ko, kapatid, na isa din yung katapatan, yung pagpapakumbaba, at saka yung isa pa din yung naasahan, no? Yung mga dependable ka, no? Alam mo, sa panahon ng eleksyon, marami dyan yung mga nangangako, no? May mga kandidato na magsasabing magpapatayo ng mga paaralan, ng mga hospital, ng mga karsada, at magbibigay ng trabaho. Pero alam natin na minsan ay hindi natutupad, no? Mga pangako lamang, no? At ang sabi ng Biblia, ang mga ganyang klaseng pangako ay parang ulap at hangin na wala namang dalang ulan. Sabihin ay madaling pangako, no? Pero ang hirap gawin, no? Yung mga pangako, no? Madaling pangako. Ang sabi nga ng isang pastor ay mabuti na lang pagkagawa ka ng isang bagay kaysa mga ka ng gagawa ng napakaraming bagay. One good act, sabi nga, is better, no? Than 100 best intentions. Yan sabi nga ng pastor, no? So, makikita natin na talagang ang isang taong dapat mamuno o maging tagapangasiwa o maging leader ng isang bayan ay hindi lamang nagpapakumbaba, hindi lamang siya may katapatan, hindi lamang siya maaasahan, no? Kasi pag sinabi natin maka-Diyos, ano ba yung mga katangian ng maka-Diyos? Ito ba ang iniisa-isa natin, no? Isa pa yung pagiging mabuting halimbawa, no? Hindi lamang sa bayan, sa ating pamilya, no? Tayo ba ay ano ba yung ating iniiwang kung tawagin na yung legacy, no? Sa bayan at sa ating pamilya. Marami ba tayo ba yung naaasahan? Tayo ba ay trustworthy? Reliable ba tayo doon sa ating mga ipinapangako? Kung minsan sa ating pamilya mismo, no, nangangako tayo na sa ating may bahay, sa ating mga anak, no? Kung minsan ay napapako tayo, no? So, isang basihan yun ng isang mahusay na tagapangasiwa o leader. Yung iyong
naaasahan ka, no? At siguro ayun na nga, yung pagiging yung mabuting halimbawa, no? Yung kagandahang loob, mabuting ugali, at alam natin yung katapatan ng isang tao. Kung gusto mong magkaroon ng mabuting reputasyon, yun yung mga bagay na, kasi alam natin na isang leader ay ma-impluensya, no? Pag ikaw isang leader, at para ka maka-impluensya, dapat ginagalang ka ng mga tao para ma-impluensyahan mo sila. At ito yung mga batayan kung ano yung isang leader, kung anong dapat niyang qualities para siya ay respeto. At siya mamuna, no, sa isang bayan tulad ng ating bansa sa Pilipinas. No? At of course, sabi nga natin, maka-Diyos at may takot sa Diyos. Marami sinasabi ang banal na kasulatan, no? Tungkol sa pagpili ng isang mamuna, no? Ng isang leader. No? Nandiyan yung Mateo, Panata 6, Kalututot 33, no? Yung seeking first the kingdom of God, no? Pagkaharian, no? Yung kaharian ng Diyos ay yung siliksin. At lahat ng ito ay madadagdagan din sa iyo, no? At ang isa sa kakatangian pa na Sige, meron po tayong tawag sa dali lamang at puputulin po natin ang ating talakayan at bibigay lang po natin dito sa ating tumatawag. Hello? Hello, good evening po. Ayun, bumalik na po si Pastor Benji Biatima at good evening po, Pastor. Maliwanag na po ngayon ang inyong tawag. Amen. So ano po ang may share nyo ngayong gabi, Pastor? Opo, at i-share ko lang po yung patuloy natin pananalangin sa ating bayan na ilang araw na lang po ang election. At meron nga po kaming gagawin sa programa isang panalangin para sa ating bayan. No? We will announce soon. Ang nakita ko po dyan sa darating na election, ang nakaalagaan po yung napakalaga po ng election na ito. Opo, sapagkat for in the past, ano po yung pagulungan na ganun sa atin, ilang Sarabi, naalis, naupo ang presidente, kaguluhan, iskandalo, at corruption, at lahat na siguro, no? Everything on it, kaya at magulo po ang inyong labas ng nakita natin. That's right. And so, opo, hello. Amen, Pastor. Sige po, Pastor. Sige po. Opo. So, ang nakita ko po ay yung pong ilang pananalangin, no, nating mga, lalo na po tayong mga Kristiyano, no, yung ating bayan. Ito pagkat yung nakita ko po yung kaalagaan ng eleksyon na ito, na kaya nga po yung pinapanood namin sa TV programa, yung Ako ang Simula, no, yung po pang isang bagong panimula sa ating bayan. Aha. Opo. Okay. Sige po, Pastor. Ako, marami pong ilabas, marami pong mga nakakalungkot na pangyayari. At ang panalangin po natin ay yung ang mga kababayan natin Pilipino ay at this time ay na talaga, no, maging maligaya ang ating bayan at maging matapat ang lumulan. At unlad ang bawat sa, no, lalo na po yung mga kababayan naghihirap. At kung panimala ko po, ay ganun dyan, kung matatapat yung naglilingkod sa ating mga tagapanguna. Ano po, at alam po natin sinabi ng Biblia, righteousness exalt a nation, but sin is disgrace. People. Kasi kakalat, lalo na po yung mga leadership, wala pong bayan na maaaring tumulong, ano po, sapagkat may panbala po ng ating Diyos. Amen. Amen. So, yung kung tinatanong niyo yung mga ilan natin mga kabatiran, maganda. So, nila, okay, I will share my conviction na po. Kung may pagkakataon po akong bumoto rin po ako. At ako po si Eddie Villanueva, no, bilang lingkod ng Diyos. At pagbalit ko po, no, napunta any other candidate. I believe yung mga candidates po natin na nangangarin nilang maglingkod sa ating bayan at matatangin po ang vote. Pagnoy Aquino, no, we can only pray for him. Kung siya lang kababayan natin Pilipino, our support will be with him. Bagamat meron tayong kanya-kanyang kandidato,
sama ang Diana naman, no? Sasabihin, kundi yung Fernand election, supportahan ng buong bayan. Nasabi ko kung si Brother Ed, yung aking supportan dyan, knowing that it's man the man of God. Mataga po yun sa isang boboto, no po? Tayo pa sinasabing, sabi hindi dyan, kailangan niya po silang based na pananampalataya, bagamat makita natin ang gawain naman ng kapatid natin ito at kapatid sa Panginoon. No? Now, another thing I want to share, no po, ako'y talagang hindi conforme sa isang lingkod na Diyos na papasok sa politika. Because alam po natin ng politics is dirty, ano po, yung matitainted palit yung pangalan now, tama, nang meron po kumandidatong isang labalit sa Panginoon, ay almost 2-3 times hindi supportan na itong panalangin at supportan itong kapatid natin ito. At sa poll shows, medyo nasa baba itong si Brother Eddie. Ano po? So, manalangin tayo, supportan dyan, whatever comes to ito, na nasa man ang kapila, Noy-Noy o whoever, ang hindi po sa ating mga kababayan, talagang direkto kung sinong nanalo, supportahan po ng buong bayan, yung buong I believe na dapat mangyari. Amen. Maganda po mong kayo na pastor at sino man ang manalo, suportahan ng ating bayan at ang patuloy na idalangin. Ano po? Amen. Amen. Apo, sino man po ang manalo sa fair and honest election. Wala pong hindi po yung nanalo dahil sa dehan. Mamahirap po pag nagkagano na naman. So fair and honest, that's right. Every election is tainted with so-called cheating. Ano po, at nakamatyak po ang buong bayan dito. At kapag may nanalo pong out of cheating na, hindi po maaaring supportan ng bayan yung gano'n. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor, at napakaganda po mong kaya. Sige po. Okay. Kanina po ay napanood po natin sa ating election documentary yung mga pangulo ng Pilipinas at nakita natin na palipat-lipat yung kapangyarihan sa isang pangulo, sa bagong pangulo. So makikita po natin wala pong pagbabago ang nangyayari sa ating bayan. Lahat naman po na tumatakbo sa Pilipinas ay kiniklaim nila na sila ay makadiyos. Sila ay makabayan, pagmahal sa kanilang kapwa. Pero bakit pag sila po ay nasa tungkulin na, ay bigla pong nawawala yung kanilang pangako o di kaya yung kanilang primerong dikain para sa taong bayan? So, ngayon po ay sinasalisik na po natin. Tinitingnan natin saan ba sila nagkamali? Saan ba nagkaroon ng diskarilyong programa noong administrasyon na yon? Mula po sa panahon po ng ating ni President Magsaysay, ni Macapagal, ni Roas, ni Quirino, ni Marcos, ni Fidel Ramos, ni Cory Aquino, si Joseph Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo. Pero ngayon po, tingnan po natin. Baka nga po ang problema ay hindi lamang doon sa binoboto natin. Baka ang problema ay nasa mismong mamamayang Pilipino. Ayan, paano ba tayo bumoto? Bumoboto ba tayo dahil sa pansarili nating interes? Dahil ba ang kandidato ay kababayan natin, taga Pampanga, taga Iloilo, kaya natin siya sinusuportahan? Dahil ba kaklase natin siya nung high school o ng elementary? Dahil ba kasama natin siya sa iglesia, sa church? Dahil ba siya ay kasama mo sa fraternity? Dahil ba mayroon siyang pwedeng ipangakong tungkulin o posisyon sa iyo kapag siya ay nahalal? So, ito po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng presidente na kung saan ay hindi nararapat. Dahil yung dahilan ng ating pagboto o yung kaparanan ng ating pagboto ay mali po. Kaya nga po kanina ay binuksan po ng ating mga kapatid yung mga primero mga quality. Yun nga po sinabi nila, yung integrity, pagmamahal sa Diyos, at yung kakayahan niya upang mamuno. Kaya nga po, gusto po naming ipahiwatig sa inyo mga kababayan naming Pilipino, saliksikin po natin, manalangin po tayo. Ayan. Bilang Pilipino, it's about time na magkaroon po tayo ng isang Pangulo na ang pansariling interes ay kanya pong isinasaing tabi. Ayan, handa siyang magsakripisyo, hindi importante sa kanya yung posisyon, basta ting importante sa kanya ay manungkulan upang sa ganon na may bangon ang ating bayan. Amen. So meron natang gustong ibanggitin din sa ating panawin dito, si Brother Ray, na gusto niyang i-add sa ating... Tulad ng nangyayari diyan sa Pilipinas, nagiging mainit na ang
kalakayan, naging mainit ang pagkakampanya. Dito rin po sa LA, hindi po, hindi man nakakarating dito yung mga kandidato, ay gano'n po sila mga kinatapan dito na nagiging tagapagsalita nila. Tulad po ay nagkaroon ng isang magpipili po dito sa Los Angeles. Ang nagtatanggol dito ay yung Banday Pilipinas. Yung po mga kinatawan ng mga kandidato dito sa Pilipinas. Hindi naman po sila lahat na siyang ay halos may po sa kalahati ang nagkaroon ng mga kinatawan dito na yung tagapagsalita. Ganun po kaya init at pinili ang politika na ating group, Pilipino. Yan po ating national pastime. Kaya nga po, kahit na po ito na rin ako, bumoboto ka ba? Nakalisto ko sa konsulado, kahit hindi na nakalisto, alam mo ko sa politika. Kaya alam mo na alam mo ko na politika. Amen. So yun po yung mga nakikita natin mga nangyayari. Ano po? Minsan marami pong mga bagay-bagay na nangyayari. Kaya tayo po mga naninilig na po na ating iboboto, kailangan natin makita yung mga yan. Isa po sa nabanggit ni Brother Ed kanina, ano po yung bunga? Ano po? Titingnan din natin yan. Yung tignan natin yung pamilya niya. Titingnan natin kung paano din siya mag-leader sa kanyang sariling pamilya. Pero wala siyang pamilya. Wala siyang pamilya. Tignan po natin yung bunga niya, paano siya maging leader sa iba pang mga organization. Ano po? Paano po siya kumukuha o umuhugot ng lakas? Kumukuha ba siya ng lakas sa ibang mga tao na pagka nandun na siya at nakaluklok na siya, ay kailangan nang ibalik yung lakas na yon? Ano po? Dahil marami siyang utang na loob. So tayo po mga bumoboto ay kailangan din tayo maging prayerful. Ano po? Amen. Amen. At tayo po ay magbibigay ng isang palatastas. At pagkatapos ay bibigyan po tayo ng isang awitin ng tayong bilang ni Brother TJ Lacanlale. Amen. Ito ang katotohanan. Kung baliktarin natin ang lahat, hindi tayo kailanman magiging isang bayang dakila. Nagsisinungaling ako kung sasabihin ko sa inyong may magandang kinabukasan ang Pilipinas, na ang ekonomiya natin ay magiging matatag, naaahong tayo sa kahirapan at titigil ang korupsyon. Bago ang lahat, dapat niyong malaman, hindi deserving na makamit pa ng bayan natin ang mga yan. At kumbinsido ako dahil kilala ko na ang Pilipino. Nasa dugo na natin ang korupsyon at pagsisinungaling. Hindi ako naniniwala kahit kailan na tayo maging isang dakilang bayan sa darating na panahon. Salamat sa gagawin pa ng mga tao. Lulubog pang lalo ang bayan ito. Ayan, salbahe yan, salbahe. Ayan. Hindi, lumalabas yung game. 1, 2, 3. Ako. Wawawi. Oh, game na, game na. Oh, game na. Hello Paulette, si TJ Paulette to. I'm gonna sing to you guys another song that was composed by God through me. It's a song called To the God of All Creation. When I was going through a trial, I was about to give up this ministry na yung pag-praise and worship ko nga. And then I read this verse sa Colossians 1 verse 16, talking about the supremacy of Christ. It says here that, "For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together." Yeah. So with this song, it's just a praise and, just a typical praise and worship song. But I do thank God that, that through this song, He had taught me the importance of Him, and just serving Him, and just having that ministry for Him, and be able to just
be used by Him for His glory and for His honor. So this is called God of all creation. Jesus, the chosen one.
day na point ngayon at magtatanong lang kami sa mga kapwa Pilipino natin kung sino iboboto nila sa presidential election. So, sino iboboto mo sa as president? Iboboto ko si Eddie Villanueva. Eddie Villanueva. At bakit? Para 6 na taon walang korupsyon. Okay, good. Okay. Thank you. Si Marvin talaga. Okay. So, sino gusto mo as president? Para sa akin si Brother Eddie talaga. Si Brother Eddie. Bakit? Bakit si Brother Eddie? Gusto ko kasing makita, parang gusto ko makita sa ating gusto ko makita sa ating bansa na yung namumuno parang leader ng isang GIL church. Welcome sa mga beautiful citizens ng ating Republic of Servants at piping saksi. Nako, malapit na naman ang ating bolaha, botohan, dito sa ating bayan. Marami akong mga narinig na complaints na ang botohan dito sa ating bayan takes more than 40 days. Sinigurado na ng pinakamagaling nating technician na ang dayaan dito sa atin ay walang ebidensya. If the election goes digital, the cheating goes digital too. At narito na ang pinakamagandang electoral machine. Hello? Alarm. How do I call you? Just call me Omar. Omar? Short for Optical Mark Recognition o Omar. Ano yun? Masyado namang technical. Well, let me see. Mahilig ka bang magloto? Siyempre naman. Milyon-milyon sa kanila ang tumataya sa loto. Well, magmula ngayon, ang botohan sa bayan ay para ng loto. Wow! Ang galing! Ang pinakamahalagang pagpili sa mga pinuno ng ating bayan. Ang pinakamahalagang ekspresyon ng demokrasya. At ang pinakadakilang tungkulin at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ay para lamang pagtaya sa loto. Parang ganun na nga. Siyempre, magaling kang magbilang. Course. Ganito yon mga tamad-tamarang ko mga kababayan, ha? Kukuha ka lamang ng isang balota. Ito hindi ba? Parang loto. Pipiliin mo lang kung sinong gusto mong iboto. Mamarkahan mo pagkatapos, ipapasok mo. Ay, bakit ayaw? Teka, baka baliktad, ha? Omar, bakit ayaw mong tanggapin? Baka may smudge. Smudge? Nakusot lang naman ng konti, Ay, sorry, di na pwede. Di palitan? Di na pwede. You lost your chance. Ha? Teka. Hindi ba nabibilang ang boto ko You mean, wasted na ang balota ko? Hintay ka na lang ulit next election. Malay mo, swertihin ka. Swertihin? Anong akala mo sa eleksyon? Parang loto nga. Sino ba ang boss mo, Omar? Boss. Dati-rate, nung manual pa ang eleksyon, ang boto dinadaan lang sa tawag sa telepono. Dito wala na tawag, diretso, download. Tapos, in a matter of seconds, alam mo na kung sino mananalo. Ibig sabihin, in a matter of seconds din ang dayaan. Well, ako'y tama na makina lang. At dahil makina ka, Only for you.
Gaano katagal para makatulong pabutihin ang komunidad? Edukasyon, healthcare, matagtagan ng job training. Tama, mga 10 minuto lang. Your census form can help your community para makuha ang bahagi nito sa higit $400 billion in federal funds bawat taon. Huwag mag-alala, protektado ng batas ang information mo. 10 simpleng tanong lang yan. So send mo agad via mail pagka-fill out. Ang 2010 census. Nasa atin. So, tita, kung pwede po kayong magboto, sino po yung gusto nyo as president, if ever? Ang gusto ko si Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino. At bakit naman po? Kasi sa nakikita ko at saka sa mga ng mga tao, parang siya yata ang siya ang dapat na maging mamuno sa ating bansa. Dahil halos lahat ng mga namuno ay may mga sinasabi mga tao na hindi naman sila nakikinabang ng husto. Ang nakikinabang yun lang mga kagalamay nila na nakakabit sa kanila. Ay, ang sarap. Yeah, thank you. It's really good. Kaya ang mahihirap lalong naghihirap. At yung mga Okay, sige. Kung sino bang gusto mo as a president sa darating na presidential election? Aquino. Si Aquino? Okay, bakit si Aquino? Kasi yun nga, family background, tsaka hindi makita sa kanya, ang tawag doon yung parang corrupt kami. Hindi siya corrupt? Sa tingin niyo, hindi siya corrupt? Oo, parang ganun. Okay, sige, thank you. Okay. Hello po. Hello. So, gusto lang pong tanungin kung sinong gusto nyo as president? Ng Pilipinas? Ng Philippines, yes. Wala akong gusto ni isa sa kanila. Wala kang gusto? Yes. Okay. Because I could see the way they what's this? Present their platform. Walang katotohanan. Puro walang honest na feeling akong nakikita sa mukha nila. So, ayaw niyo po si... Edukasyon, healthcare, matagtagan ng job training. Tama, mga 10 minuto lang. Your census form can help your community. Amen. At napakaganda po ng gabi ngayon at hindi lamang itong sila Brother TJ ang nakapagbigay sa atin ng napakagandang awitin. Pati itong ating mga maliliit na bata na going to teenager na ba yan? Nakakapagbigay sila ng napakagandang awitin. Sila po ay si Chloe, si Angelica at si Miguel Cruz. Amen. So, idadagdag lang po natin yung mga iba pa nating mga prayer request. Ito po ay galing kay Sister Rowena Morales. Sinasabi po rito, pagkipanalangin po yung pamangkin ni Brother Allen na si Christine Eliza Fredim. Nasa hospital po siya ngayon dahil sa low blood. Nangangailangan po siya ng dugo para sa kanyang blood transfusion. At meron din po rito tayo na sa panalangin din kay Sister Yet. Pray to Susan Flores, stage 2 breast cancer. At 6 last chemo next week. Yun po yung panalangin po na request ni Sister Yet. At ganoon din po kay Brother Jundatu, pray for Pastor Salvador. Brenica, continuous physical healing. At meron din pa po rito na isa pa rin kay Sister Yet. For Maxima Dukut po, complete healing for his stomach cancer. And good health for Leonila Salas. At kung nyo pong matatandaan ay napakaganda po ng itong paparating na Mayo 1. Dahil ito po ay birthday din ni Sister Jean Cabrillos at ni Sister Becky de Fiesta. Sila po ay magdiriwang ng kanilang arawan sa May 1st. At yun din po yung anniversary nila Pastor Tim de Fiesta at si Sister Becky. Congratulations po! Congratulations, Pastor. Kung nanonood po kayo ngayon, binabati po namin kayo at happy birthday po kay Sister Becky and Sister Jean Cabrillos. Yeah, and congratulations din po pala kay JC at kay Melanie. Sila po ay kakasal on May 9. Ayan, congratulations JC and Melanie. Amen. Congratulations po kay Melanie and JC. Praise God. Sila po ay mga anak ni Brother Orly Lacanlale. Ayan. Amen.
So, nandito na po tayo sa ating huling parte ng ating programa. At tunay nga na napakaikli po ng oras upang ating maipadala sa inyo lahat-lahat ano po, ng pagpili ng isang leader. Subalit sa ating pong mga tinalakay ay sana po ay nakapulot kayo ng kahit kaunti lamang na isang gabay na kung saan ay magagamit nyo kung paano pumili ng isang tunay na liderato ng ating pong bansa. At nabanggit po kanina, tunay nga na matagal nang minimithi ng mga Pilipino na magkaroon po ng totoong leader. Subalit, going back po, ay makikita natin kung ano ba ang totoong leader. Sila po ba yung mga leader na mahilig mangako? Sila ba yung mga leader na mahilig magsabi ng pagpapagawa ng mga ganito? At pagdating doon sa tugatog ng kanilang tagumpay, ay nawawala itong mga pangako ito. Marami po tayo na italakay. Ang napaka-importante po yung mayroong isang tao, mayroong integridad, integrity of heart, po. Isang tao na nakikita natin ang bunga ng kanilang recent ng leadership. Isang tao na may takot sa Diyos. At isang tao na prayerful leader. Ano po? Dahil ito po kasi ang greatest enemy ng isang leader ay yung pride. Ano po? As the old saying, sabi po nila, power corrupts. Kapag po mayroong isang tao, yung kanyang wellspring, yung kanyang salubin ay hindi tama. Pagdating niya doon sa tugatog na tagumpay, ay maaaring makulit po yan ng mabilisan. So, ngayon po gabi ay napapasalamat po kami sa inyong mga patuloy na nanonood ninyo. At ayun, meron bang gusto niya dito, Pastor Per? Pastor Per ay meron natin sa atin. Okay, narito po itong patalastas para na po sa Balita Los Angeles edition. Ayan. Ito po ay libre na makukuha po natin sa lahat ng mga Philippine stores. Ayan, itong nakaraang pong edition. Ayan, itong nakaraang week po ay narito po tayo, si Brad Whaley at ako po. At narito po sa midsection ng periodikong Balita. Nandun po yung DWFC Tinig Pinoy Radio. Amen. Praise God. At nagpapasalamat tayo sa balita, no? Balita na itong ating pahayagan na balita. At tunay nga na nasasama tayo sa pagpapanaganap ng itong balitang ito, lalo na dito sa Tinig Pinoy Radio. Ayan. Amen. So, bago po yan, gusto na natin tanungin ang ating mga panalawin ngayon sa kanilang panghuling bago tayo manalangin sa kanilang mga panghuling salaysay na gusto lang ipahatid sa ating mga nanonood. Yan. Maraming salamat una dito sa tinigpinoyradio.com, no? Na tayo naging bahagi ng kanilang broadcast ngayong gabi, no? Ang huling salita ko lamang ay kung sino man ang iboboto ng mga Pilipino ay yung taong sumusunod, no, sa kautusan ng Diyos. At gusto ko lang mabanggit itong Mateo, no, Kabanata 16, taludto 26, no? Ang sabi diyan, anong mapapala ng isang tao kung makamtam niya ang buong mundo kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay, no? So what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul, ano? At ang mabuting tao ay matatandaan bilang pagpapala, no? Samantalang yung mga masasama ay makakalimutan. Sa pagwawakas, inimbitahan ko rin ng mga tao na makakadalo kayo bukas doon sa wholesale group fellowship ng CCFOC sa Pulaton. 7:30 po ng gabi bukas. Maraming salamat. Amen. Si Brother Ray po? Siya po yung ating pagpipilian sa Pilipinas na ating iboboto. Matapos kung makakami ang ulap, ang talaga pong mangyayari ay naging tama ba ang ating puso sa pagboto? Ay po ba ay ginabayan ng humingi ng paggabay sa Panginoon sa pagpili ng ating mga tao na uuwi sa ating pamahalaan? Yun po. Alam ko po na sa ngayon ay na more or less buo na yung ating pagpapasya. Pero ito po ay panahon ng pagsusuri ng ating buti, pagsusuri ng ating isipan. Malawak pa po ang mararating ng Pilipinas. Maging malawak din po ang ating
panalangin para po makapagpasya tayo ng tama. Amen. Tayo po ngayon ay dadaan muna sa ating mga panalangin. Nasa huling yugto na po tayo ng ating programa at ating pong ibibigay sa ating pastor na si Pastor Sir ang ating pong mga prayer requests. Isa nga po roon na hindi natin na bahagi kanina yung pong All Cell Group Fellowship dito po sa Cornerstone Christian Fellowship dito sa Fullerton, California. Isa po sa ating mga panalangin, yung mga dadalo at yung programa itself. Bukas po yan. Alas 7:30 ng gabi dito po sa Fullerton, California. Amen. Amen. At dumako na po tayo sa oras ng pananalangin. Amen. Ito po yung pinaka-climax ng ating programa sapagkat dito po ay ating idinudulog sa Diyos ang lahat ng ating pasasalamat, mga kahilingan at anumang bagay na gusto natin physically, emotionally, and even spiritual strength. Inihiling ko pong lahat, saan man tayo sa mundong ito, tayo ay makibahagi through one spirit, magkaisa po tayo. At dahil meron po tayong isang Diyos, at ang Diyos na yan, alam po natin ay tapat, buhay at makapangyarihan. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Ano man po ang nakikita mong karumihan ngayon sa aming mga puso, kami po humingi ng ganap na pagpapatawad, paglilinis ng lahat ng aming mga pagkakasala. Lord, naniniwala kami, O Diyos, ng dalangin namin ay tunay na nakakarating sa iyong harapan, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Ang una po namin nilalapit, Panginoon, ay si Oli Arcilla. Dalangin po namin, O Diyos, ay siya po ay makatanggap ng kompletong kagalingan at magkaroon ng panibagong sigla, physically and spiritually. Lord, dalangin po namin si Susan Flores, Panginoon, stage 2 breast cancer. At sa next week po ay magkakaroon na siya ng pang-anim at huling chemotherapy niya, Panginoon. Dalangin po namin, O Lord, na pagkatapos nawa nito ay makamdam po ni Susan Flores ang kagalingan ito, Panginoon. Hawakan mo ang kanyang buhay. Hawakan mo po ang kanyang mga plano, O Diyos. Ayan mo, Panginoon, na tanggapin niya ang kagalingan ito. Na ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay. We claim healing for Susan Flores. Lord, dalangin po namin ang kailangan po ni Brother Jun Dato para sa kanyang pastor na si Pastor Salvador Abrenica. Patuloy na kagalingang pisikal. Ano man po ang karamdaman ni Pastor Salvador, Panginoon, kayo na po ang siyang kumalinga sa kanya sa oras na ito, Panginoon. Kailangan po niya, O Panginoon ko, ng emotional strength, physical strength, Panginoon. At nawa, Panginoon, ano man pangangailangan niya financially ay mapunan din, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, we pray for deliverance and healing for Pastor Salvador Albrenica. Gayun din po kay Maximo Ducot, Panginoon. Kompletong kagalingan para po sa kanyang stomach cancer. Lord, we claim in the name of Jesus, we claim healing at amin pong sinasabihan ang espiritu ng cancer na ito sa kanyang sikmura sa pangalan ni Jesus. Matunaw ka at gumaling ka sa pangalan ni Jesus. At kayo din po, Panginoon, mabuting pangangatawan para kay Sister Leonila Salas. Lord, gabayan mo po, Sister Leonila. Nawa, Panginoon ko, ay tumimos sa kanyang buhay, ang iyong banal na presensya. Lord, we pray, Lord, para po sa mga all-cell group bukas. Dalangin namin, nawa, ay maging malakas lalo ang mga cell group, ang bawat miyembro ng cell group. At sila po ay magpanibagong sigla at sila po ay manatili po, O Diyos, spiritually delivered at anuman po ang Panginoon, ang pangailangan po ng CCFOC, Panginoon, kayo na po ang tumugon sa kanilang mga pangailangan, Panginoon. At gabayon po ninyo ang success ng all-cell group bukas, Panginoon, sa Fullerton, California. At Lord, dalangin po namin ang kapatid po ni Brother Lane na si Christine Elisa Fredheim, Panginoon, na nasa ospital ngayon. Siya po ay mayroong low blood. O God, I pray, O God, ikaw ang Diyos na nagbabalanse ng lahat. Amen. We pray, Lord, nawa, O Diyos, na may magbalik sa dati ang blood pressure po ni Christine. Lord, dalangin po namin nawa, gabayan mo po siya sa oras na ito, Panginoon ko.
At sa oras na ito, Panginoon ko, Ikaw ang maging sentro ng kanyang buhay, Ikaw ang maging sampit ng kanyang mga labi, Panginoon. At we pray for emotional and spiritual strength para po kay Kristen Elisa Brideham. At dalangin po namin ang kailangan po ni Brother Jason Peña ng Connecticut, Panginoon. Nag-apply po siya ng bagong trabaho. Lord, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuting para sa amin. May plano kami, pero ang plano mo ay higit na dakila. Gabayan po ninyo si Brother Jason, kung siya man ay matatawag for interview, kung siya man ay magsasubmit ng anumang mga pangangailangan dito. Lord, I pray, Lord, na gabayan mo siya kung sa iyong perpektong kalooban, Panginoon, naway makamit ni Brother Jason ang trabaho ito. At gayon din po ang malusog at ang dalangin niya, nanawa ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang ina at ang kanyang ama at ang mga kapatid ay magkaroon ng magandang pangangatawan, Panginoon. Lord, we also pray for Brother Jun Dato. Ang kanyang dalangin, ang church activity nila, yung pre-encounter weekend on May 7 and up to 9. At dalangin po namin, O Diyos, nawa ay kumilos ang Espiritu Santo at mapagpala at mapalakas ang lahat ng mga taong dadalo sa pre-encounter seminar na ito, Panginoon. And we also pray for Isabela Madrid, kay Alice Abaca and Giselle Sanpang, Panginoon. May kanya-kanya po silang karamdaman. Lord, we pray, Lord, na naman po itong nagpapabigay ng kasakitan sa kanila, Lord. We pray for deliverance and healing. Gabayan mo po ang kanilang mga buhay at sa kanilang paghihirap physically, O God, na makita nila na mayroong isang Diyos na laging kumakaling at nagbibigay ng kagalingan. Lord, we pray for Ara del Rosario ng Pomona. Siya po ay lumalapit para po kay Samantha Santos na nawa ay magkaroon daw ng good health at malusog na pangangatawan itong si Samantha Santos. At gayon din po kay ang kanyang tita na si Soledad. Nawa ay makarecover daw siya, Panginoon, full recovery. Siya po ay nagkaroon ng heart attacks. Lord, dalangin po namin na makarecover po ang bawat bahagi ng kanyang katawan na nasalanta nitong karamdamang ito, ang kanyang puso, ang kanyang blood pressure, ang kanyang mga ugat, ang kanyang mga muscle, ang kanyang mga buto. Lord, I pray for a divine touch and miracle for Soledad, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At dalangin po namin ang kailangan po ni Sister Karina Leasing para po sa kanyang CT scan and cystoscopy bukas. Dalangin po namin na nawa o Diyos ay magkaroon ng lunas. Ano man po ang makita nila dito, I pray for the wisdom for the doctors na kagad po nilang makita ang problema, Panginoon. And I pray na awakan mo po ang buhay ni Sister Karina sa oras na ito at kayo po ang kumilos sa kanya, Panginoon. And we also pray for Lino Besa na siya po ay sa oras na ito ay nasa ospital. Nagkaroon po siya, Panginoon, ng pneumonia. Lord, dalangin po namin, Panginoon ko, na maging matatag si Brother Lino at kanyang pananampalataya manatili at hindi siya manlulupay-pay sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Ayan mo, Panginoon ko, na mapunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan at dalangin namin, O Diyos, anuman problema sa kanyang pangangatawan, we claim for healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, ang request po ng pamilya Bitog. Sila po yung nag-apply ng visa for Canada. Dalangin po namin na bendisyonin mo po ang mga plano nila. Gabayan mo po sila. At nawa ay makita nila ang iyong mapagpalang kamay sa mga plano nila, Panginoon. Na kung lolobin mo, Panginoon, mangyari nawa, ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, nagpapasalamat po kami sa birthday na dumating sa buhay ni Lenlen at ni Ramram from San Fernando, Pampanga. Salamat sa isang taon na pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. And we continuously pray, Panginoon, sa patuloy na kagalingan po ni Pastor Tim Di Fiesta. Yes. Nawa ay kayo na po ang kumilos sa lahat ng proseso ng kanyang pagpapagamot sa mga doktor, sa pasilidad, sa ospital, at sa lahat ng mga taong involved sa kanyang pong healing process, Panginoon. I pray, Lord, hawakan mo po patuloy ang buhay ni Pastor Tim. At alam po namin na kayo po ang kikilos sa kanya, gabayan mo po siya at mapalakas siya emotionally, Panginoon, and spiritually, nawa ay patuloy magpunyagi siya at lalong magtagumpay siya
sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, Panginoon ko, ay mananatili siyang matagumpay, Panginoon. At salamat po sa lahat po ng mga prayers na sinagot mo, O Diyos. Lahat alam po namin na lahat mo ng mga dalangin namin ay sinagot mo, O Diyos. Amen. Sapagkat ikaw ay Diyos na talagang patuloy na dumidinig sa aming mga pangangailangan. At ikaw ay Diyos na hindi natutulog, lagi mong tinitignan yung aming mga pangangailangan. Wala kang nais na masama sa amin. Lahat ng maganda, tama, at mabuti ay ang gusto mo sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang programa, ang Oras ng Biyaya, dito sa Tinig Pinoy Radio. At Lord, I pray, Lord, kayo na po ang kumilos at gumabay sa amin. At bring us, kung yun naman ang direksyon na gusto mong puntahan namin, Lord. We pray, Lord, na dalhin mo kami sa lugar na yon, sa isang lugar na kung saan ay magkakaroon kami ng fix na layout o di kaya mga setup ng aming pong mga kagabitan. At maiwasan po namin, Panginoon, ang mga technical difficulties katulad po ng pag-trip ng electricity at pag-ginto po ng mga computers. Lord, dalangin po namin ang lugar na ito. I pray, Lord, na kumilos ka. Alam po namin, hindi namin problema kung paano kami paano namin ito magagawa. We just surrender it to you. We just offer it to you, God. Kayo po ang bendisyon nito, Panginoon. Kayo na po ang gumawa para sa aming lahat, Panginoon. Nakita mo ang aming ngiti, nakita mo ang aming interes sa aming buhay, ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na nawa ay patuloy pa kaming makaabot ng mga Pilipino o ng lahat ng mga tao na nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig at makapanood ng programang Oras ng Biyaya. Patuloy po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga anak mo. Nakasama namin sa oras na ito, na umawit, nagsalita, at kasama po dito sa aming technical crew, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos ko, na mapasa kanila ang iyong walang umpay na biyaya. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa matapis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po ay magalak. Mabuti po ng Panginoon at muli ay sa ating pagtatapos ngayon ay binabalik namin sa iyo lahat ng biyaya at meron din ang papupuri sa ating Panginoong Jesucristo. At lalong-lalo na po sa inyo, sa mga nanonood ngayon, at inaanyayaan po namin muli kayo sa darating po na Thursday. Yun din pong oras, 7:30 dito sa California, and 10:30 a.m. dito po sa Pilipinas. Ay, we are inviting you once more sa ating programa ng Oras ng Biyaya, at napakaganda po ang aming tatalakay sa mga oras na yun. So, muli ay sana po ang Panginoong Jesucristo ay gumabay sa bawat sa inyo, nanonood ngayon. At muli ay nagpapasalamat tayo sa ating mga bisita, si Brother Rad at si Brother Ray, sa kanilang patuloy at walang humpay na pakikisalamuha sa ating mga talakayan dito sa Oras ng Biyaya. At ngayong gabi po ay muli ay nagpapaalam na po kami. So kami po ay nagpapaalam dito sa Oras ng Biyaya. Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa Dana Point. At magtatanong lang tayo sa mga... Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa Dana Point. At magtatanong lang tayo sa mga... Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa Dana Point. At gusto ko lang Hello, good day po sa inyo lahat. Nandito po kami sa beach ngayon, pero gusto ko lang pong magtanong sa... Hello? O sige, sinong iboboto mo? Iboboto ko si Eddie Villanueva. At bakit? Nakalimutan ko na, hindi ko alam kung paano ko. Ay, ganun pa. O sige. Narito po tayo ngayon sa Dana Point. 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 Narito po tayo ngayon sa